Sa isang napakalamig na mundo na -70 degrees. Nanonood ako ng serye at kumakain ng hotpot sa ilalim ng lupa sa aking silungan. Ang aking fiant at ang aking stepsister ay nanginginig sa lamig sa kanilang kwarto. Kasabay ng matinding lamig, sumiklab ang isang virus. Ang ibabaw ng lupa ay sinalakay na ng mga nahawaan. Habang tinitingnan ko ang napakaraming supply sa bahay, nangako ako na sa buhay na ito, kailangan kong mabuhay hanggang sa huli. Biglang bumukas ang mata. Nasa harap ko ang pamilyar na kwarto. Buhay pa pala ako muli. Kamakailan, kakaibang lamig ang naramdaman sa buong mundo. Ang pangunahing balita mula sa pambansang pagtitipon ay paalala sa mga mamamayan na maghanda sa malamig na panahon, lalo na sa timog na bahagi. Nobyembre 1, 2030. Bumalik ako sa 3 araw bago sumiklab ang katapusan ng mundo. Sa aking pagkabigla, lumabas ang galit na boses ng aking amang bisita. Suksiyaw-ksiyaw. Huwag kang magkunwaring hindi mo narinig. Kailangan mong ipasa ang bahay sa iyong kapatid na babae. Nasa tabi ang aking amang bisita. Nagsisigarilyo habang nagbabrowse sa cellphone. Na parang wala siyang pakialam. Walang ugnayang dugo si Sutiantian at ako. Siya ay tunay na anak ng aking mga amang magulang. Sa oras na ito, nakatagilid siya sa aking kasintahang si Guha Oksuan. At hindi nakakalimutang mangtukso sa akin. Ate, ang bahay na ito ay talagang para sa aming kasal. Ngayon, ako ang ikakasal. Hayaan mo na lang akong magkaroon nito. Sa nakaraan, dito ito nangyari. Hindi nagtagal matapos ang pagsabog ng mga zombie. Sa ilalim ng sama-samang pag-atake ng mga kamag-anak, pumirma ako sa kasunduan sa paglipat. Ipinasa ko sa kanila ang tanging yaman na iniwan ng aking ina. Ang bahay na ito ay nasa pangunahing lokasyon ng lungsod. Hindi lamang ito malapit sa mga mamahaling pamilihan, kundi pati na rin sa maraming kilalang paaralan. Ito ay isang napakabihirang paaralan sa distrito. Noong una, inampun ako ng mga magulang. Dahil sa napakalaking pamana na ito. Ngunit pagkatapos ay sumiklab ang pagkalat ng mga zombie. Hindi lamang nila kinuha ang aking mga supply. Pinalayas pa ako sa kalye. Para lamang sa isang piraso ng compressed biscuit. It pushed me towards the zombies. Sa huli, namatay ako sa bibig ng mga zombie. Nakita ng aking inang nag-ampon na wala akong reaksyon. Lalo siyang nagalit. Suksya-oksiyaw, ikaw ay isang puting mata na lobo. Inalagaan ka namin ng iyong mga magulang sa loob ng maraming taon. Dapat ay nasiyahan ka na. Ang bahay na ito ay bilang kapalit para sa amin. Pumasok din ang aking amang nag-ampon at sumang-ayon. Tayo'y isang pamilya. Isipin mo na lang na tinutulungan mo ang iyong kapatid na babae. Wala pa siyang sariling bahay. Anong klaseng usapan yan? Pamilya. Nakangiti akong malamig. Hindi ko kailanman malilimutan. Noong nakaraang buhay nang itinaboy nila ako palabas. Ang malamig at walang pusong tingin. Sinabi ni Sutiantian na parang naaawa. Totoo ang pagmamahalan namin ni Haoksuan. Pakiusap, payagan mo kami. Pangako, aalagaan ka namin ng mabuti. Si Guha Oksuan ay walang hiyaring sumang-ayon. Nagkaroon ng matinding lamig sa buong mundo. Sa magdamag, bumaba ang temperatura ng 100 degrees. Agad na, sumiklab ang salot ng mga zombie. Sa nakaraang buhay, niloko ako ng aking ex-boyfriend. At nakipagrelasyon sa aking stepsister. Hindi lang sila tumira sa aking bahay, kundi nakipagsabuatan pa sa aking mga amain. Upang gamitin ako bilang pain sa mga zombie. Sa buhay na ito, bumalik ako 3 araw bago sumiklab ang apokalipsis. Gusto ng ex-boyfriend ko na ipasa ang bahay ng libre sa kanya at sa kasalukuyang niyang nobya. Siyaok-siyaw, alam kong hindi mo agad matatanggap. Pero ang totoong mahal ko ay si Tiantian. Dahil sa ating nakaraan, pabayaan na natin ito. At saka, ikaw ay isang babae na nakatira mag-isa sa ganitong malaking bahay. Madaling kumalat ang balita at pag-usapan ako. Muli kong naramdaman ang pagtalikod ng lahat. Dagdag pa ang alaala ng malupit na pag-abandona sa akin noong nakaraang buhay. Halos sumabog ako sa galit. Ngunit mabilis na naisip ko ang aking galit. Dahil nabuhay akong muli, kailangan kong samantalahin ang pagkakataong ito. Dapat bayaran ng mga taong ito ang kanilang mga kasalanan. At ngayon, 3 araw na lang bago sumiklab ang katapusan ng mundo. Kailangan ko ng malaking halaga ng pera para bumili ng mga supply. CJ, medyo nagulat ang stepmother ko nang bigla akong pumayag. Naging mapagkunwari nang ngiti na lang ang lumitaw sa kanyang mukha. Pero may kondisyon ako. Ang halaga ng bahay na ito ay 3 milyong yuan ngayon. Bibigyan ko kayo ng 3 araw. Maraming nagbabayad sa akin. Suksya-oksiyaw, nababaliw ka ba? Bakit hindi ka nalang magnakaw ng 3 milyong? Biglang naging mabangis ang mukha ni Guha Oksuan. Kailangan mo ng ganito karami. Tayo ay pamilya, di ba? Masakit naman pag-usapan ang pera. Hindi na ako magbibigay ng iba pang paliwanag. Diretso ringin ang telepono ng ahente ng bahay. Siyaoli, gusto kong magbenta ng bahay. Presyo sa merkado ay 3 milyon. Ibebenta ko sa 2.5 milyon. Dalhin mo ang kontrata at puntahan mo ako sa loob ng 1 oras. Si Sutiantian ay nagalit kay Guha Oksuan. Haoksuan, mag-isip ka na ng solusyon. Kung mawawala ang ganitong magandang bahay, hindi na kami makakabili pa. Pero ang lahat ng naipon ko ay 1 milyon lang.
Kasama na dito ang pera para sa dote. Kitang-kita kay Guhaoksuan ang pag-aalala sa mukha. Tinitigan niya ako na hindi man lang natitinag ang aking desisyon. Napakagatlabi ang amain ko at nagsabi, yung natitirang 1,500,000, kami na ang maghahanap ng paraan para punan. Pero, Haoksuan, kailangan mong ibalik sa amin ang perang ito balang araw. Hindi pwedeng bawasan ang dot kahit 1 sentimo. Nagmamadali ang inang ampon. Nakita ang isang masungit na tingin mula sa amang ampon. Hindi na naglakas loob ang inang ampon na magsalita pa. Nagpapanggap si Guhaoksuan na sumasang-ayon. Matinding nakatitig ang inang ampon sa akin. Sige na, umalis na tayo. Hintayin natin na mailipat ang pera sa iyo. Hurry up and sign the agreement quickly. Pagkatapos nilang umalis, narinig ko ang 2 aso na tumahol sa kwarto. Daking, buhay ka pa ba? Ito ang military dog ng tatay ko. Namatay ang tatay ko sa isang misyon. Daking ay na-injure at nagretiro rin. Sa nakaraang buhay, sinubukan ni Nasutiantian at Guhaoksuan na paalisin ako. Si Daneng ay pinatay ng mga palo habang sinisikap akong iligtas. Direkta pa nilang pinakuluan si Daneng para gawing sabaw. Ang saya ng muling pagsilang ay hindi ako pinabayaan. Bago dumating ang katapusan, kailangan kong maghanda ng sapat na pagkain, mga gamot at armas. Lahat ng mga yaman na ito ay nangangailangan ng pera. At ang 2.5 milyon ay hindi sapat. Habang ako'y naguguluhan, isang sistema ng notification ang umingay sa aking tainga. Nakatukoy ng determinasyon ng host sa paghihiganti at lakas ng kalooban para mabuhay. Nakatugon sa mga kondisyon ng pagkakabind. Ang sistema ng depensa sa katapusan ng mundo ay nakabind na. Nagsimula na ang pangunahing funksyon ng palitan. Pagkatapos ay lumitaw sa aking harapan ang isang transparent na kubo. Ang mga totoong bagay ay maaaring ipagpalit para sa katumbas na halaga sa hyperdimensional na espasyo. Ang mga materyal sa espasyo at oras ay ganap na nakatigil. Limitadong oras, 5 minuto. Nakatuklas ng halaga ng kama, 4,000. Maaaring ipagpalit para sa 4 na metro kwadrado. Tumingin ako sa aking kama, na lumitaw sa harap ko sa kubo na ito. Dito ko lang naisip. Ang host system ay totoo nga. May limitadong oras. Dahil ang espasyo sa itaas na dimensyon ay kayang maglaman ng kahit anong bagay. At maaari pang palawakin ang katumbas na kapasidad. Kaya lahat sa silid ay maaaring ilagay dito. Gusto kong bigyan si Nasutiantian at Guhaoksuan ng sorpresa. Iiwanan ko sila ng isang malinis na bahay. Ang sofa ay nagkakahalaga ng 10,000. Palitan ng 10 kubiko. Ang kabinet ay nagkakahalaga ng 6,000, palitan ng 6 na kubiko. Nang palitan ko ang refrigerator, nadiskobrehan ko ng hindi inaasahan, na ang ganap na tahimik na oras ng espasyo, ay maaari ring mag-imbak ng pagkain. Nang kinuha ko ang sorbetes mula sa kubo, hindi man lang natunaw. Ibig sabihin, mayroon akong isang naglalakad na imbakan. Pagkatapos, pati ang wallpaper at tile sa sahig ay tinanggal ko. Sa huli, ang marangyang modernong apartment ko ay naging isang walang laman na bahay. Tumingin ako sa bagong espasyo sa system space. Sobrang nasiyahan ako. Yung mga sobrang kaldero at pinggan ay pinalit ko ng mga kristal para makabili ng mga mahalagang bagay sa system mall. Mga sandata. Alam mo, kapag sumiklab ang katapusan ng mundo, hindi lang mga zombie ang dapat bantayan. Mas kailangan mo pang mag-ingat sa mga taong halos bumigay na ang pagkatao. Sa loob ng sistema, ang oras ay ganap na nakatigil. Kaya't hindi makapasok ang mga buhay na nilalang. Tumingin ako sa makapangyarihan. May 3 araw na lang bago ang katapusan. Napakaikling panahon. Wala tayong sapat na oras para bumuo ng kanlungan. Hindi ba't sa pagkakataong ito, kailangan ko na namang maranasan ang mga pagkakamali ng nakaraan. Habang ako'y nag-aalala, muling umalinggaw ang tunog ng sistema. Na-detect ang pangunahing palitan na natapos na. Naitaas sa katamtamang antas ang kakayahan sa palitan. Maaaring pumili ang host ng kahit anong itinalagang lugar para gawing super shelter. Super shelter. Ito ang unang pumasok sa aking isipan. Ito ang tanging convenience store sa gitna ng komunidad. Noong bata ako, ito ay isang maliit na tindahan lamang. Pagkatapos, ilang beses na nag-upgrade ang komunidad. Sa huli, ang maliit na tindahan ay naging isang 24 oras na self-service convenience store. Ang bodega ng convenience store ay ang sikreto kong base noong bata ako. Alam ko nang mabuti ang estruktura nito, kahit na mas mahusay kaysa sa mga tauhan ng pag-aayos. Ngayon, dito ay may 2 pasukan lamang. Isa ay ang pangunahing pintuan ng convenience store. Mula rito, malinaw na makikita ang sitwasyon ng komunidad. Ang isa pang pintuan ay nasa nakatagong sulok ng underground parking. Nasa blind spot ng surveillance. Dahil sa napakalayo nito mula sa mga parking space ng karamihan sa mga residente. Karaniwang hindi ito napapansin ng marami. Sa likod ng luma at sirang roller door ay ang bodega ng convenience store. Ang mga supply ay dumadaan sa pintuang ito. Sa nakaraang buhay, nakita ko ang pinakamadilim na bahagi ng tao. Dahil ang paligid ng komunidad ay napapaligiran ng mga zombie. Ang convenience store ay magiging pangunahing lugar ng labanan para sa mga supply.
Sa mataas na antas na komunidad na ito, ang mga karaniwang maginoo at mga elite ay nagiging iba sa kanilang karaniwang asal. Hindi na pinapanatili ang kanilang pinakamahalagang sosyal na etiketa. Nagtutunggali ang mga lalaki. Ninanakaw ang pagkain ng mga babae at bata. Bukod dito, mayroon din akong sariling interes. Sa buhay na ito, nais kong masaksihan. Si Sutiantian at Guhaoksoan na papalapit sa bangin. Sa simula, magkasundo pa silang dalawa. Pero kapag tumigil ang kuryente at pag-init, magiging magkakompetensya sila sa mga gamit. Pagdating ng katapusan ng mundo, ang tunay nilang pangit na ugali ay mabilis na lalabas. Pati ang mga walang pusong ampon kong magulang. Kapag naiisip ko ang eksena ng kanilang pagpatayan, hindi ko maiwasang medyo ma-excite. Kaya kailangan kong manatili dito. Hindi na ako nag-aalangan. Kaya't sinabi ko sa sistema, pakibago ang convenience store sa gitna ng komunidad, upang maging isang super sanctuary. Pagkatapos, narinig ko ang boses ng sistema. Matagumpay na na-link ang convenience store sanctuary. Pakiusap, piliin ang oras ng pagbabago. Naisip ko, mayroon pang sapat na oras bago ang katapusan ng mundo. Kung matatapos ko ito ng mas maaga, hindi ba't mapapansin ng mga tao sa subdivision ang kakaiba? Pagkatapos mag-isip, nagpasya ako. Nagawin ang pagbabago sa huling araw bago sumiklab ang katapusan ng mundo. 2.5 milyon ay pumasok na sa account. Habang nag-iisip ako, nakita ko sa mobile banking na ipinasa na ng amain ko ang pera para sa bahay. Panahon na para mag-ipon ng mga supply. Kinabukasan ng maaga, una akong pumunta sa isang electronic store na medyo malayo sa bahay. Umulan ng kaunting nyebe sa langit. Nagtataka ang mga tao na ang nyebe sa Taglagas ay napakaromantiko. Tanging ako ang nakakaalam kung ano ang ipinapahiwatig ng nyebe na ito. Nagkunwari akong may-ari ng pabrika. 250 pounds ng diesel. 10 diesel generator. Hindi nagtagal matapos ang katapusan ng mundo, magdidilim ang buong lungsod. Sa panahong iyon, ang generator ang magiging lifeline. Kapag may generator, ang refrigerator at heater ay hindi na mga luho. Habang dumadaan sa home improvement section, napansin ko na mayroong sauna service dito. Makakapagsauna sa gitna ng napakalamig na mundo. Gaano ito kasarap? Diretso akong magdadagdag ng pera. Umorder ako ng isang madali ang bersyon. Darating na bukas ng umaga sa aking komunidad. 1,000 kahon ng solidong alkohol. 500 piraso ng lighter. 1,000 heat packs. Ang sasakyan ay puno na puno. Kakatapos lang umalis ng sasakyan. Agad akong sumunod sa bagong tawag na sasakyan. Pumunta sa malaking supermarket na malapit sa bahay. Una akong pumunta sa seksyon ng mga gamit sa kama. Kumuha ako ng 10 pinakamakapal na comforter. Sa buhay na ito, kailangan kong matulog ng komportable. Ayaw ko nang magdusa sa lamig at hindi makatulog buong gabi. Dumating na sa lugar ng mga alagang hayop. 100 sako ng liter ng pusa. Hindi ito para sa mga mayayamang tao. Kapag dumating ang napakalamig na katapusan ng mundo, maging ang pagpunta ng tao sa banyo ay magiging problema. Sa wakas, nakarating ako sa lugar ng pagkain. 500 libra ng patatas. 100 libra ng gulay. Mayroon pang mga saging, longganisa at prutas sa lata. Maliit na hotpot, instant noodles, at luya na pansit. Timpladong gatas na tsaa. Dagdagan pa ng 300 bag ng frozen dumplings. Nakikita ang puno ng sasakyan ng pagkain. Sa wakas, nakaramdam ako ng kapanatagan. Buti na lang may sistema akong espasyo. Sapat na ang mga ito para sa aking pagkain sa mahabang panahon. Pero nang muling mag-isip ako, noong nakaraang buhay ko, tumagal lang ako ng wala pang 3 buwan sa panahon ng apokalipse. Walang nakakaalam kung kailan matatapos ang apokalipse. Kaya agad akong tumawag. Bumili ako ng pinaka-advanced na hydroponic vegetable box. Ang mga halaman ay hindi lang pagkain. Pwede rin nilang gawing punong-puno ng buhay ang underground warehouse na ito. Sa wakas, pumunta ako sa tindahan ng mga jacket na may balahibo. Wala nang oras para subukan ang mga estilo. Diretso kong kinuha ang pinakamakapal na modelo. 1 piraso bawat kulay. Hanggang sa huling sandali ng pagsasara ng botika. Sa wakas, naipon ko na ang lahat ng gamot sa truck. Para hindi mapansin, nagbigay ako ng dagdag na bayad sa driver ng truck. Hanggang hating gabi bago nila nailipat ang mga kalakal. Sa underground parking ng tindahan sa tabi. At handa na. Simula ng proseso ng pagbabago ng tindahan bilang kanlungan. Sa isang utos, makikita ang mga bakal na balangkas sa dingding ng underground na bodega ng tindahan. At pagkatapos, pinto ng bodega ng convenience store na konektado sa parking lot. Naging pintuan ng vault na nakita ko lang sa mga pelikula. 2 metrong daanan sa pinto ay nainstala ng bulletproof glass. Naging isolation buffer zone sa pagitan ng loob ng bodega at ng pintuan. Kung may gustong pumasok ng puwersahan, magiging biktima sila ng laser cutting trap sa buffer zone na ito. Pumasok sa bodega ng convenience store. Ang mga supply na naipon ko ay maayos na nakaayos. Generator, lugar ng mga kagamitan sa ehersisyo at pagkain. At ang aking soft play area. Lahat ay maayos na naipwesto. Ang mga supply na hindi kasya ay ibinalik sa system space.
Si Dagan ay tumingin sa bagong tahanan na ito. Napuno ng saya at tumatakbo dito't doon. Ako ay isang tao na mahilig sa kama. Inilabas ko ang aking 2 metrong kama mula sa sistemang espasyo at inilagay ito sa tabi ng pader. Sa pamamagitan ng skylight, nakita ko ang langit na may kakaibang kidlat at buhawi. Alam kong malapit na ang katapusan ng mundo. Sa ganap na 3:00 ng umaga, karamihan sa mga tao ay natutulog na. Walang nakapansin sa lahat ng nangyayari sa convenience store. Nagsikap ako na baguhin ang convenience store sa sahig. Makikita ang mga pader sa paligid na nilagyan ng mga anti-explosion net. Ang mga pintuan at bintana ay mahigpit na nakapanday. Lahat ng salamin ay pinalitan ng bulletproof glass. Ngunit sa panlabas na anyo, ang convenience store ay tila may mga rehas lamang. Matapos ang lahat ng ito. Sumikat na ang araw, pero hindi man lang ako nakaramdam ng antok. Pakiusap, pakinggan ng lahat ng mamamayan. Ang buong bansa natin ay nakararanas ng walang kapantay na matinding malamig na daluyong. Noong nakaraang gabi ang temperatura, sa loob ng 6 na oras, biglang bumagsak ng higit sa 50 degrees Celsius. Sa ilang mga lugar, bumaba na sa ilalim ng 70 degrees. Ang bilis at lawak ng pagbagsak ng temperatura ay lampas sa mga nakaraang tala, at ang mababang temperatura ay patuloy na lalala. Nagpadala ng abiso ang kamera na nakakonekta sa aking cellphone, na may pumasok sa aking dating tahanan. Tama nga ang hinala. Si Gu Haoxuan at Su Tianchen. Agad na inakay ang mga tagalipat. Pumasok sa aking silid, at ako'y may naunang hula. Sa pasilyo, at sa mga nakatagong lugar ng bawat silid, ay nag-install ng mga kamera. Ito mundo. Gusto kong makita silang nag-aaway ng magkaisa. Agad na nagulat ang dalawa sa walang laman na silid na ito. At hindi nakapagsalita. Si Suxiao ay nagalit at tumalon. Paano naging isang walang tapos na bahay ang marangyang apartment na ito? Habang handa na siyang tumawag upang tanungin ako, pinayuhan siya ni Gu Haoxuan na kalmahin ang sarili. Ito ang pinakamahalagang bagay. Kailangan nang ilipat ang kama at kumot. Dahil ang temperatura sa labas ay umabot na sa -60 degrees. Nababahala siya sa matinding lagay ng panahon, na baka hindi na tumanggap ng order ang mga delivery rider. Nagbayad siya ng 5 beses na halaga para mapapayag ang mover na ilipat ang natitirang kasangkapan. Habang pinapanood ko ang mga kuha mula sa kiki. Habang kumakain ng hotpot, hindi mo alam. Parang nanonood ng serye. Ngunit ang magandang palabas ay nagsisimula pa lamang. Matapos ang isang araw ng paglamig, puno ang ospital ng mga pasyenteng may lagnat. May mga tao na nagsisimulang pumuti ang mukha, may dugo sa ilong at bibig. Pati na ang iba ay nagsisimulang mawala ng malay at umatake sa mga tao sa paligid. Mabilis silang nagiging tunay na zombie. Isang salot ng mga zombie ang sumiklab sa buong lungsod. Sa loob lamang ng 2 araw, nagmamadali ang mga zombie sa kalye. Ang buong kaayusan ng lungsod ay bumagsak. Dito lang napagtanto ng mga tao na ito na ang pagdating ng katapusan ng mundo. At ako ay handang-handa na. Napakalamig na katapusan ng mundo. Biglang bumagsak ang temperatura ng 100 degrees. Ang mga kalye ay sinalakay ng mga mutant na nahawaan ng malamig na salot. Paulit-ulit na pinapaalalahanan ng mga balita ang mga tao na huwag lumabas. Ngunit wala pa ring paliwanag tungkol sa kalamidad na ito. Dahil sa takot sa mga nahawaan, ang mga tao ay napipilitang manatili sa bahay, habang nakatitig sila sa unti-unting pagkaubos ng pagkain. Samantalang ako ay nasa basement ng convenience store, nagtatamasa ng init at masasarap na pagkain. Pinuno ng seguridad na si Liqiang. Kinuha ang bayad sa mga serbisyo ng buong komunidad. Nagtayo ng isang grupo ng mga tagapaghatid. Nagtangkang agawin ang aking convenience store. Isang malakas na hampas ang bumagsak. Ngunit ang pinto ng convenience store ay hindi kumilos. Hindi nila alam na, sa tulong ng sistema ng super shelter sa katapusan ng mundo, ang mga pader na ito ay lubos nang na-renovate. Si Liqiang ay pagod na pagod at pawis na pawis. Ngunit sa salamin wala ni isang gasgas. Nagtinginan ang lahat. Sa isang iglap, tila na-stuck sila sa lugar. Nakita ni Liqiang na hindi siya makalusot sa pamamagitan ng dahas. Kaya't sinimulan niyang insultuhin ako sa salita. Sinubukan niyang pasukin ako sa pamamagitan ng pang-aasar upang buksan ang pinto. Si Suxiao ng 906. Huwag mong isipin na hindi ko alam. Na naipasa mo na ang bahay sa iba. Ngayon, hindi ka na residente ng aming komunidad. Mabilis na umalis ka sa komunidad. Tama. Hindi pinapayagan ang mga dayuhan sa aming komunidad. Mabilis na umalis. Lumabas ka na. Yung mga taong handang mamatay para sa pera. Hindi mga utang na sugalero. Kundi mga taong may record na sa kaso. Ayoko nang magsalita pa. Bumaling ako pabalik sa basement. Tingnan mo, hindi ako natitinag. Natakot ang lahat na baka magdala ng mga zombie kapag matagal sila sa labas. Kaya't pansamantalang umatras. Bumalik sa kani-kanilang tahanan. Ngunit malinaw, na hindi sila basta-basta susuko. Hindi ako nagkamali. Patuloy na tumutunog ang notification sa telepono. Nagsimula si Liqiang sa grupo, na mag-udyok ng moral na pananakot sa mga kapitbahay upang salakayin ako.
Nanganganib ang buhay namin para bumaba at bumili ng pagkain para sa lahat. Naagaw ng mga nakatira sa 906 ang convenience store. Nakasara siya sa loob at ayaw buksan ang pinto. Paano pwedeng maging ganito ka makasarili? Lahat kami ay gutom na ng ilang araw na. At siya lang ang nag-iisa sa lahat ng pagkain. Sa oras na ito, may iba ring nag-order sa delivery team. Biglang napansin ni Naguha Oksuan at Suksya Oksiaw na ako pala ang sinasabi sa grupo. Sinamantala ni Suksya Oksiaw ang pagkakataon. Kilala ko ang masamang babaeng ito. Hindi lang siya nakialam sa akin at sa aking kasintahan. Matapos ang paglipat ng ari-arian, tinanggal pa ang mga kasangkapan na dapat sana ay para sa amin. Ang babaeng ito ay talagang may pusong ahas. Ang manatili sa komunidad ay talagang isang sakuna. Si Guha Oksuan ay nagiging masama sa isang tabi. Sobrang lamig ngayon, Ksya Oksiaw. Bilang isang babae, hindi ka dapat laging nandyan sa convenience store. Hindi ito makatarungan. Wala nang mga nahawaan sa ating komunidad ngayon. Lumabas ka na agad. Nakakita ako ng mensahe mula kay Guha Oksuan. Naiinis ako ng labis. Dati, sobrang gusto ko ang lalaking ito. Kahit na nang simulan niya si Suksya Oksiaw, na magpakita ng interes. Akala ko pa nga, si Guha Oksuan, ay gusto lang ipakita kay Sutiantian na siya ay isang karapat-dapat na magiging bayaw. Pagkatapos, ginamit ni Sutiantian ang kanyang mahirap na pag-arte para magkunwaring may sakit at tumira sa bahay ko. Ako'y nagkaroon ng labis na awa at pinayagan si Guha Oksuan na alagaan siya. Sa huli, ako'y naluging pareho sa tao at kayamanan. Ang may-ari ng bahay, mula sa akin ay naging ang aking stepsister na si Sutiantian. Sa buhay na ito, hindi na ako magkakaroon ng malasakit sa sinuman. Gusto ko lang makasama ang aking makapangyarihan sa hirap ng katapusan ng mundo. Masaya ang makapangyarihan sa bagong tahanan na ito. Walang kahit anong pagkabahala sa hindi makalabas. Habang pinapanood kong kumakain ang makapangyarihan ng di kalidad na pagkain para sa aso, kumuha ako ng isang litrato at ipinadala ito sa grupo ng mga may-ari sa komunidad. Agad na nag-init ang grupo ng chat. Iba't ibang boses ng pagmumura sa akin ay walang tigil. Pinatay ko ang cellphone ko. Hindi ko na sila pinansin sa kanilang mga masasakit na salita. Sa totoo lang, nag-post ako ng larawan na may kasamang pagkain ng aso. Hindi lang para pasiklabin sila, kundi para ilabas ang mga potensyal na mapanganib na tao sa komunidad. Sa loob ng ilang araw, ang kuryente ay ganap na mawawala. Ang mga cellphone ay magiging mga ladrilyo at walang silbi. Hindi na rin makakakuha ng impormasyon mula sa labas tungkol sa mga galaw ng mga tao sa komunidad. Kasunod nito ay isang serye ng mga masamang pangyayari at ang mga taong ito ay marahas. Ipinapakita nito ang madilim na bahagi ng pagkatao. Sa nakaraang buhay, ginawa nila ang lahat upang buksan ang pinto ng kapitbahay kahit nasa puwersa o panlilin lang. At pagkatapos ay nilimas ang lahat ng pagkain. Naalala ang malupit na sinapit sa nakaraang buhay. Sinasalungat ko ang aking sarili. Bakit hindi ko pinahalagahan ang aking sarili noon? Pumili ako ng pinakamahal na lafite mula sa istante. Kumuha muli ng pakwan mula sa nakatigil na kubo ng oras. Ubas, blueberry, mangga. Gumawa ako ng isang malamig na marangyang prutas na platter para sa sarili ko. Pumasok ako sa sauna. Pinalitan ko ng tubig ang paliguan. Masayang naligo ako. Hindi ko namamalayan. Nakatulog pala ako. Tumayo na. Binuksan ang cellphone. Dito ko lang nalaman na nawala ng kuryente ang komunidad. Mas mabilis pa ang pagkawala ng kuryente sa buhay na ito kumpara sa nakaraang buhay. Pagkatapos, pati ang pampainit ay huminto na rin. Muli, nag-aaway ang grupo. Nagmumura sa hindi pagkilos ng property management. Sa kalaunan, unti-unti nang nabawasan ang mga mensahe sa grupo. Ang baterya ng cellphone ay ubos na para mapigilan silang magalit. Pero salamat na lang, sobrang maliit ng konsumo ng aking kiki. Kahit hindi ko palitan ang baterya. Kaya pa rin itong tumagal ng isang buwan. Binuksan ko ang kiki. Aakalain mo ba? May nagsimula ng gumawa ng gulo. Si Likyang ay may kasamang ilang tao. Palihim na pumasok sa hallway. Dumating ang katapusan ng mundo. 2 linggo pa lang ang lumipas. Halos mabaliw na ang mga tao. Si Likyang, kasama ang ilan, nagsimulang mang-abuso. Nagkunwari siyang kinatawa ng pamunuan para mamahagi ng supplies. Sinubukan niyang lokohin ang mga residente para buksan ang pinto. Ang mga residente, giniginaw buong gabi. Sobrang lamig at gutom. Nawala na ang kanilang kakayahang magpasya. Akala pa nila ay dumating na ang tulong. Hindi na nag-isip at binuksan ang pinto. Ang kanilang sinalubong ay walang awang pang-hold up. Ang grupong ito ay hindi rin nagpalampas sa mga alaga. Malupit na kinuha ang mga pusa at aso. Kasama ng natitirang pagkain, lahat ay nilimas. May ilang kalalakihan na dati tahimik at mabait. Natuluyan na lang sumali sa grupo ni Likyang. Sa unang tingin, para lang protektahan ang sarili. Pero sa totoo lang, isa lang silang grupo ng duwag at walang silbing kasabwat. Ang tahimik na gusali ngayon ay naging parang impyerno sa lupa. Punong-puno ng sigawan at hiyawan. At ang nagdulot ng lahat ng ito ay hindi ang mga patay na sukat, kundi ang mga kapitbahay na karaniwang mukhang magalang.
Ang lahat ng ito sa aking harapan ay nagdudulot sa akin ng takot. Kung hindi dahil sa sistemang pangdepensa sa katapusan ng mundo, mahihirapan akong isipin kung gaano pa ako katagal makakapagtiis. Sa ilalim ng matinding pisikal at mental na presyon. Matapos ang unang alon ng kaguluhan, dito lang napagtanto ng mga tao sa gusali kung ano ang nangyayari. Pagkatapos nito, wala nang naglakas loob na magbukas ng pinto. Ngunit, kahit gaano pa kadelikado sa labas, ang mga tao sa loob ng bahay ay halos hindi na rin makatiis. Marami sa kanila ang tuluyan ng naubusan ng pagkain sa bahay. Kahit hindi sila magbukas ng pinto, wala rin silang magawa kundi hintayin ang kamatayan. Si Liqiang ay sinamantala ang kahinaan ng tao. Nangako siyang ipapamahagi niya sa lahat ang pagkaing makukuha niya. Unti-unti, lumalaki ang grupo ni Liqiang. Nagsimula silang mang-target sa mga babae. Sa loob ng ilang araw, paulit-ulit na nanggugulo sa ilang mga babaeng nag-iisa. Ate, buksan mo na ang pinto. Nandito kami para magdala ng pagkain. Buksan mo na ang pinto. Sa huli, ang ilang mga babaeng may-ari ay talagang hindi na nakayanan ang pang-aabala. At tuluyan nang nawasak ang kanilang isipan. Kaya't nakipagkompromiso sila at binuksan ang pinto. Halos nakuha na ang buong gusali. Dahil dito, si Liqiang ay nagdala ng mga tao upang salakayin ang ibang mga unit. Kalaunan, si Liqiang ay direktang umangkin sa isang tahanan. Tila naging sarili na niyang bahay, yung mga kinuhang pagkain. Pinagsama-sama niya. Siya ang nagdedesisyon kung paano hahatiin ang pagkain. Para siyang naging hari sa maliit na komunidad na ito. Lumipas na naman ang 3 araw. Si Guha Oksuan at Sutiantian ay sobrang gutom na. Wala nang lakas mag-away. Si Guha Oksuan ay walang lakas ng loob. Nagsasalita sa sarili. Kung alam ko lang noon, dapat si Xiao Xiao ang pinili ko. Narinig ni Sutiantian ang reklamo ni Guha Oksuan. Na para bang nagkaroon ng liwanag. Bigla siyang naging masigla. Pinalo si Guha Oksuan sa mukha. Alam ko na. Hindi mo pa rin siya maiiwan. Ikaw na walang silbi. Hintayin mo na lang ang kamatayan dito. Maghahanap ako ng makakain. Pinapanood ko ang mga monitor habang patuloy na kumakain ng popcorn. Naisip ko, si Sutiantian ba ay lalabas ng komunidad para maghanap ng pagkain? Mukhang hindi ito ang bagay na kaya niyang gawin. Nakita kong lumapit si Sutiantian sa aparador. Hindi niya sinuot ang makapal na damit panglabas. Sa halip, nagsuot siya ng isang sexing damit pangtulog. Ang lamig ay nagpasimangot sa kanya at siya ay nanginginig. Nakatayo sa pintuan. Matapos ang 3 minutong paghahanda ng isip. Nanginginig siyang naglakad papunta sa dulo ng pasilyo. Doon ay ang kwarto kung saan nag-ipon si Liqiang ng kanyang mga tropeo. Kumatok siya sa pinto. Lumabas ang mukha ni Liqiang na may kabastusan at malagkit mula sa siwang ng pinto. Nang makita si Sutiantian, nagtaka siya sa simula. Pagkatapos ay bumaba ang kanyang tingin. Mula sa kanyang katawa-tawang kasuotan. Mabilis niyang naintindihan kung ano ang nais ng babaeng ito. Ngunit hindi niya agad pinapasok si Sutiantian sa loob. Kundi kumuha ng isang maliit na bag ng tinapay at pumunta sa 906. Lumapit si Liqiang kay Guha Oksuan. Guha Oksuan, ang dating pinakapaborito ng lahat ng babae sa paaralan. Ngayon ay may balbas at malalim ang mga mata. Lumuhod si Liqiang. Parang nilalaro ang isang namamatay na aso. Inaalog ang isang bag ng tinapay sa kanyang harapan. Bahagyang nakadilat si Guha Oksuan. Wala na siyang gana para alamin kung ano ang ginawa ni Sutiantian. Nang makita ang tinapay sa harap niya, agad niya itong kinuha. At sinimulang lamunin ito. Tinitingnan siya ni Liqiang sa kanyang kahihiyan. At ngumiti ng may pang-aasa. Hinila si Sutiantian pabalik sa kwarto. Si Sutiantian ay naglabas ng maikling sigaw. At agad na matinding kinagat ang kanyang labi. Hindi na siya lumaban muli. Tumingin ako sa eksenang ito na puno ng damdamin. Noong nakaraang buwan, si Sutiantian ay pumunta sa akin upang pag-usapan ang tungkol sa paglipat ng bahay. Si Liqiang ay humadlang sa kanya sa pintuan. Dahil si Sutiantian ay hindi ang may-ari. Binulyawan ni Sutiantian siya ng walang tigil. Ano bang tingin mo sa sarili mo? Isang tagabantay lang, naglalakas loob kang harangin ako. Maniwala ka, irereklamo kita. Maghintay ka na lang at magbalot ng gamit, bumalik ka sa probinsya mo. Noon, seryoso ang mukha ni Liqiang. Galit siya pero hindi niya mailabas. Ngayon, noong nakaraan, si Sutiantian ay nasa mataas na posisyon. Ngunit itinuring niya ang kanyang sarili bilang isang handog na nag-aalok ng mga kamay para sa proteksyon. Sa mga susunod na araw, si Guha Oksuan ay unti-unting humihina. Si Sutiantian mula sa unang ibinigay sa kanya ang isang pakete ng instant noodles. Naging isang piraso ng compressed biscuit. Sa huli, hindi na muling nagpakita si Sutiantian. Pinatay ko ang kifi sa loob ng bahay. Kahit hindi ko kayang panoorin pa, hindi na rin ako magpapakaawa o magpapakabait. Sa loob lang ng 2 linggo, ang dating tirahan ng mga nasa gitnang uri, na dati maganda at maayos, ay mabilis na bumagsak sa kaguluhan at kabangisan. Mula sa mga murahan sa group chat ng homeowners, pagsalakay sa mga supply sa pasilyo. Ngayon, ngunit ang buong komunidad ay nahulog sa isang katahimikan na parang kamatayan. Parang ang katahimikan bago ang bagyo. Mayroon akong masamang kutob.
Sa mga sandaling iyon, umingay ang alarma ng underground warehouse. May nagtatangkang puwersahin ang pasukan ng aking warehouse. Binuksan ni Likyang ang tool room ng construction team ng property. Nagtataka siya na hindi lamang mga batayang kasangkapan ang narito, kundi pati na rin ang drill at lagari, at isang maliit na generator. Ang mga ito sa panahon ng apokalipsis ay tila mga makapangyarihang armas para sa mga karaniwang tao na may mga kutsilyo lamang. Talagang parang may kapangyarihan. Si Likyang kasama ang kanyang mga tagasunod ay pumasok mula sa underground parking lot. Nagtangkang pumasok sa bodega ng convenience store. Kitang-kita sa grupo. Si Su Tiantian ay tumatawa ng labis. Tingnan mo, Brother Qiang. Tama ba ako? Narito ang isang pasukan. Noong una, si Su Tiantian ay dumaan dito para tumingin ng bahay. At nilibot ang buong komunidad. Naaalala niyang bahagya noong dumating siya sa garahe. Nakita ang sasakyang pangtransportasyon na nag-unload dito. Sina Likyang at ang kanyang grupo ay nabigo sa pag-atake sa pangunahing pintuan ng aking convenience store. Ngayon, sa harap ng makabagong pintuan na ito, hindi na sila nag-aaksaya ng lakas, kundi sinubukan nilang durugin ang pader sa paligid ng pintuan ng bodega. Si Su Xiao, tingnan natin kung hanggang kailan ka makakatakas. Basagin nyo. Kinabahan ako bigla. Superligtas na silungan system. Na ang mga pader ng convenience store sa itaas ay na-renovate na. Pero isa lang iyong maliit na kubo. Ang laki ng underground parking lot. Mukhang hindi kayang i-renovate lahat ng pader dito. Patuloy pa rin ang tunog ng alarma ng sistema. Nakikita kong lalong lumalalim ang pangbutas ng dikuryenteng pangbutas. Kung magpapatuloy ito, baka talagang mabutas nila ang pader. Wala na akong oras para mag-isip. Sabi ko sa sistema, I activate ang depensa ng malaking pintuan. Isang utos lamang. Bumukas ang pinto ng bodega ng convenience store. Handa na ang laser cutting mechanism. Nagulat si Likyang at ang kanyang mga kasama. Ngunit kalaunan ay napagtanto nila na ang pinto ng mekanismo sa tabi ay nakabukas na. Maingat silang lumapit sa pinto, at natuklasan na may isa pang salamin na pinto sa loob ng daanan. Nagmamadali silang nagsimulang magbanta at mangakit sa akin. Su Xiao, nandyan na ang problema pero nagtatago ka pa rin sa loob na parang pagong. Kung ikaw na mismo ang magbubukas ng pinto ngayon, patatawarin kita at hindi kita papatayin. Akala nyo ba maluloko nyo ako para lumabas? Huwag nyong isipin na hindi ko alam ang ginawa nyo. Yitset, dahil alam mo na rin naman. Ngayon na kita tatapusin. Punta kay Xiao Chen. Buksan mo ang pinto para sa akin. Ang tusong Likyang ay umatras na lang. Hayaan mong si Xiao Chen ang pumunta at mag-cut ng pinto gamit ang electric saw. Paglapit ng electric saw, nagsimula ang laser cutting. Ilang pulang liwanag ang sumabog mula sa pinto. Napansin ni Likyang na mali ang sitwasyon. Mabilis na umalis ng ilang metro mula sa pinto. Samantalang ang mga tao na malapit sa pinto ay hindi pa nakaka-react sa nangyayari at agad na nawasak. Kasunod nito ang sigaw ng mga nakaligtas. Sila'y nagpasalamat na hindi sila ang nasa harap ng pinto kanina. Si Likyang ay natatakot at namumutla. Humihingal at hindi makabawi ng ilang sandali. Su Xiao, ikaw na baliw na babae. Maghintay ka sa akin. Siguro natatakot siyang maglabas ng mga kakaibang mekanismo. Pagkatapos niyang sabihin iyon, tumakas siya. Wala nang ibang naglakas loob na manatili. Nawala silang lahat sa isang iglap. Ang brutal na tanawin sa harap ko ay hindi ko intensyon. Ngunit sa buhay na ito, hindi na ako magkakaroon ng anumang malasakit. Ngunit, bago ko pa man makabawi, narinig ko ang isang matinding sigaw. Isang zombie ang tumalon kay Su Tiantian. Agad na. Silang tumalon sa aking salamin na pinto. Muling umandar ang laser cutting mechanism. Tumakbo ng mahigit 10 segundo. Bago tuluyang naalis ang grupong ito ng matitigas ang katawan ng mga patay na buhay. Bigla ang insidente. Natakot ako at umatras ng ilang hakbang. Buti na lang may mga depensa. Kung hindi ko alam kung ano ang mangyayari. Sa puntong ito, biglang umingay ang sistema ng abiso. Binabati ang host sa pagpatay sa mga zombie. Nakumpleto ang intermediate na function ng palitan. Mga organikong produkto, mga hiwa ng karne, mga pagkain, nakabukas ang advanced na function ng palitan. Sa bawat pagpatay sa isang zombie, makakatanggap ng isang kristal. Ang aking kristal ay na-modify sa convenience store, at ang laser cutting device ay halos ubos na. Buti na lang at kusang nagpadala ang mga zombie. Pahintulutan mo akong sandali. Malutas ang krisis sa yelo sa maikling panahon. Mga organikong produkto, ngunit hindi ako masaya, pagkain. Mga armored vehicle, ngunit hindi ako masaya. Sa kasalukuyang bilis ng pagkonsumo ng yelo, kasama ang sabay na atake ng tao at zombie. Mukhang hindi na kayang magsilbing permanenteng garantiya. Ang convenience store na ito. Kailangan kong maghanap ng paraan para maging mas aktibo, upang makakuha ng mas maraming yaman. Bago makakuha ng yaman, kailangan kong linawin muna. Bakit biglang dumami ang mga zombie sa komunidad? Itong mamahaling komunidad ay isinara ang mga gate sa unang araw ng paglaganap ng mga zombie. Mula nang sumiklab ang katapusan ng mundo 2 linggo na ang nakalipas. Walang nakapasok na mga zombie sa komunidad.
Paano biglang dumami ng ganito? Naisip ko, baka ang problema ay nasa loob ng komunidad. Kaya't binuksan ko ang surveillance camera. Dahil sa kakaunti na lang ang natitirang tao sa gusali. Matagal na akong hindi tumingin sa surveillance. Nang makita ko ang reply, nagulat ako. Si Gu Haoksuan ay mula sa 906. Lumabas siya habang hinihila ang mahina niyang katawan. Nanginginig siyang humawak sa pader at naglakad papunta sa hagdan. Lumipat sa isa pang kamera sa harap ng ibang gusali. Diretso lang lumabas ng compound si Gu Haoksuan. Nawala siya sa eksena. Pala siya ang nagdala ng mga zombie. Bagaman nagulat ako. Hindi ko na muna inintindi ang magiging kapalaran ni Gu Haoksuan. Binuksan ko ang Crystal Exchange Mall. Yung huling grupo ng mga zombie ay may kabuang 100. Mayroon akong kristal 100 at 9 na karapatan, nangangahulugan ito na nakakuha ako ng 100 crystals. Mayroon akong kristal 100 at 9 na karapatan. Maayos ang interface ng mall. 50 crystals ang nakaayos para sa mga pwedeng ipagpalit. Kailangan ng 50 crystals para sa modified na sasakyan. Zombie-specific laser gun, 0 crystals. Karaniwang baril 3 kristal. 3 magagandang katawan, mabilis kong kinakalkula sa isip. Dagdag pa ang kaunting natirang kristal mula kanina. Agad akong nagpalit ng na-modify na sasakyan. Mayroon akong 100 at 9 na karapatan sa kristal at ilang laser gun. Ang convenience store ang magiging basehan ng aking mga supply. Ngayon kailangan kong malaman. Ano ang kakayahan ng mga bagong kagamitan na ito? Lumakad ako patungo sa underground parking. Doon magiging unang pagsubok ko. Maingat kong binuksan ang pinto. Ito ang unang pagkakataon mula nang matapos ang mundo. Na talagang lumabas ako sa silid na ito. Inilunsad ang Apocalypse Super Modified Vehicle. Pagkasabi ko nito, biglang lumitaw ang modified vehicle sa aking harapan. Hindi lang ito isang sasakyan. May kasamang super depensa na katulad ng sa safety house ng convenience store. Super depensa system. Kakayanin nitong labanan ang karamihan sa mga pisikal na atake. Ang coating ng sasakyan ay hindi ordinaryong material, kundi isang aktibong nanofilm. Perpektong na itatago ang amoy ng buhay ng tao. Habang sinisipsip ang matinding lamig sa labas, maaaring i-convert ang labis na malamig na enerhiya sa nakaimbak na kuryente. Pumasok sa cockpit. Nalock na ng holographic tactical screen ang mga banta sa paligid. Mainit na kape na hand drip. Mga masarap na pastry na bagong luto. Ang mundo sa labas ay umaangal. Samantalang ako, ay maaari lamang umupo dito at mag-enjoy ng afternoon tea. Nakatago sa likod ng sasakyan ang mga taktikal na imbakan. Na maayos na nakaayos ang mga baril at bala. Ito ang pinakamalaking seguridad sa pamumuhay sa katapusan ng mundo. Ito ang unang pagkakataon na umalis ako sa komunidad. Ang mga dating pamilyar na kalye ay ngayon natatakpan ng makapal na nyebe. Ang tabi ng daan ay hindi na puno ng kasaganaan at ingay. Sa halip nito, ay mga sasakyang naging basurang bakal at mga katawan na matagal nang nagyelo at wasak. Hindi pa ako nakaramdam ng matagal. Dumating na ang problema. Ang ugong ng makina ay napakaingay sa tahimik na nyebe. Mga ilang dosenang naglalakad na zombie. Agad na nalock ang aking lokasyon. Sugod sila patungo sa aking sasakyan na umaatungal. Nako, dito ko lang napansin na ang bintana ng katulong na upuan ay may puwang na hindi nakasara ng maayos. Agad kong pinindot ang lock button sa gitnang kontrol. Kasabay ng isang ugong. Ang bala-proof na salamin ay maayos na nagsara. Ang mga nakabibinging sigaw ay biglang huminto. Nawala ang gabay ng boses at amoy ng tao. Ang mga zombie ay parang mga puppet na naputulan ng sinulid. Mukhang medyo nalilito. Naglibot sila sa tabi ng sasakyan ng ilang beses. Sa huli, dahan-dahan silang nagkalat. Ang katahimikan sa katapusan ng mundo ay mas nakakatakot kaysa sa mga zombie. Yung pakiramdam ng pag-iisa na umaabot sa buto. Unti-unting pinapahirapan ang aking isipan. Nagmamadali akong makita ang mga nakaligtas. Kaya, pumunta ako sa dating pinakapopular na pamilihan. Ang lahat dito ay nananatili sa sandali ng pagsabog ng sakuna. Nakadisplay pa rin ang mga mamahaling coat sa mga estante. Ngunit sa mamahaling mga tile, puno ng tuyong dugo at basag na salamin. Sa dilim, isang malagkit na umuugong na tunog ang umuulit sa malawak na bulwagan. Hinawakan ko ng mahigpit ang baril na otomatikong nahuhuli ng mga zombie na nakuha sa sistema. Bago ko pa man magawang tumugon, biglang hinawakan ako ng isang nabulok na kamay sa balikat. Mag-ingat! Sa isang saglit ng panganib, isang anino ang dumaan. Malamig na talim. Tumpak na tumago sa likod ng ulo ng zombie. Ang lalaking nasa harapan ko ay may malamig na tingin. At ang galaw niya ay malinis at mabilis, hindi parang karaniwang tao. Ang pangalan niya ay Zumo, na nag-iisa sa gitna ng patay na lungsod na ito. Ay nakasurvive ng 1 buwan. Tinanong ko siya kung bakit hindi siya tumakas. Nalaman ko, si Zumo ay isang pribadong tagapayo ng isang nangungunang internasyonal na kumpanya ng seguridad. Kakadating lang niya sa lungsod na ito. Nang mangyari ang pagsabog ng mga zombie, bago maputol ang signal. Ito ang huli niyang natanggap na utos. Manatili sa lugar. Ang ganitong halos mapaghinalang propesyonal na etika.
ay tila parehong katawa-tawa at kahanga-hanga sa katapusan ng mundo. Ang ikinagulat ko ay, may kasama siya, na nasa aking tinitirahang komunidad, upang subukan ang kanyang mga lihim. Isinabi ko sa kanya ang tungkol sa aking muling pagsilang. Ngunit hindi man lang itinataas ni Zumo ang kanyang talukap. Naalala ko ang kanyang tumpak na galaw na nagdulot ng kamatayan kanina. Sinasabi ng aking kutob, na mas marami ang alam ng lalaking ito, kaysa sa akin na tinatawag na muling isinilang. Ano pa ang alam mo? Ang aking pagtatanong ay nagdulot sa kanya ng agarang pag-ingat. Bakit ko sasabihin sa iyo? Ngumiti ako. Doran, mayroon akong sistema ng kaligtasan sa katapusan ng mundo na wala ka. Kahit gaano pa kataas ang iyong kakayahan sa pakikipaglaban. Hanggang kailan ka makakapagpatuloy? Nag-aalangan si Zumo. Malinaw na tinamaan ko ang kanyang kahinaan. Gumawa tayo ng isang kasunduan, ano? Tutulungan kitang makahanap ng kasama. Sabihin mo sa akin ang mga alam mong clue. Tapos na. Hindi ko na kailangang alamin pa ang mga puwersa sa likod niya. Dahil sa larong ito ng katapusan. Tanging mga piyesa lang ang nagagamit para sa isa't isa. Pero sa daan pa uwi, biglang lumitaw ang babala ng panganib sa screen ng sistema. Isang hindi pa nakikita na lila na liwanag. Nagliliyab sa radar. Sa daan pabalik, biglang nag-pipe up ang babala ng panganib sa sistema. 500 metro sa harap, nakatukoy ng kaparehong kristal na enerhiya. Nanginig ang puso ko. Bigla akong tumingin sa labas ng bintana. Iyon ay isa pang modified na sasakyan. May katulad na depensa na armor. Mas nakakatakot sa akin ay, may buong grupo ng mga sinanay na tao malapit sa sasakyan. Mukhang, hindi ako kabilang sa mga pinalad na may sistema. Pinindot ko ang accelerator. Kasama si Zumo, tumakbo kami patungo sa direksyon ng komunidad. Kailangan kong makaalis bago nila ako makita. Humanap ng higit pang mga kasama. Bukas ang pintuan ng komunidad. Bago pa man dumagsa ang mga zombie, naging impyerno na ito sa lupa. Ang kapitan ng seguridad na si Likyang ay may kasamang grupo ng mga tulisan, na bumuo ng tinatawag na grupo ng mga suplay. Ang mga kapitbahay na hindi namatay sa mga zombie. Karamihan sa kanila ay namatay sa mga patalim ng kanilang kapwa. Ang buong komunidad ay tahimik na parang sementeryo. Diretso si Zumo patungo sa gitna ng komunidad. Ipinagpag ang espesyal na whistle device. Naglabas ng tiyak na signal ng komunikasyon sa loob ng organisasyon. Pagkalipas ng ilang sandali, sa terasa ng pinakamataas na palapag, may kumislap na liwanag mula sa salamin. Nagmukhang masaya si Zumo. Bumulong siya sa akin. Siya iyon. Isang lalaking may makapal na balbas. Isang matipuno at matatag na lalaki ang lumabas mula sa tuktok ng gusali. Siya ang kasama ni Zumo. Codename, Leopard Brother. Ang lalaking ito na kasing lakas ng itim na oso, ay nag-imbak ng maraming pagkain sa silid. Nagtangkang magtago hanggang matapos ang misyon. Kaya sa kaguluhan ng pagsabog ng katapusan ng mundo, nagawa niyang makapag-imbak ng mga supply sa hindi inaasahang paraan. At pinangunahan ang ilang tao bilang huling depensa dito. Nahuli nila ang masamang si Likyang, at inalis ang mga armas ng salarin. Itinapon siya sa labas ng komunidad upang mamatay ng mag-isa. Tinitingnan ni Leopard ang armored vehicle ng sistema ng kaligtasan sa katapusan ng mundo. Nagpakita ng gulat na ekspresyon. Zumo, nakahanap ka ng isang kahanga-hangang kaalyado. Ang mga tao sa likod ni Leopard ay ang pinakamaasahan at pinakamatapang na grupo sa komunidad. Hindi sila nawala ng pagkatao sa gitna ng kawalang pag-asa, kundi pinili nilang kumuha ng armas. Ipagtanggol ang huli ng pagkatao at dignidad ng komunidad. Tinitingnan ko ang grupong ito na puno ng sugat, ngunit may maliwanag na mga mata. May naisip ako. Kapatid na Leopard, ang mundo sa labas ay umuunlad. Nalaman namin na hindi lamang isa ang mayroong super sistema ng katapusan ng mundo. Sa ating mga karaniwang tao, tila hindi tayo sapat laban sa marami. Pinindot ko ang hood ng sasakyan ng sistema. Makakapagbigay ako ng mga supplies, mga armas at garantisadong ligtas na depensa. Bilang kapalit, gusto kong maging inyong mga sandata. Matapos magkaalyansa, ako ay nagbigay sa mga miyembro ng koponan ng mga armas na pwedeng mapalitan sa system shop. Otomatikong naglalok ng baril sa mga zombie. Maaaring mag-target sa loob ng 100 metro para sa otomatikong pagbaril sa mga nakamamatay na bahagi ng zombie. Ganoon, kahit na ang mga ordinaryong tao na hindi pa humawak ng baril ay makakapag-operate ng mabilis. Ibinigay ko ito sa mga babae sa grupo. Sila ang magiging mga taga-kolekta ng kristal. Ang karaniwang machine gun ay ibinibigay sa kay Leopard at sa pinakamagaling na lalaking miyembro ng team. Sila ang huling depensa laban sa mga pag-atake ng tao. Habang kami ay naghahanda na umalis, narinig ang alerto ng sistema. May papalapit na kaparehong kristal na enerhiya. May papalapit na kaparehong kristal na enerhiya. 50 metro. 20 metro. 5 metro. Naku! Ang bilis nilang natuklasan tayo. Agad kong pinabalik ang lahat sa loob ng convenience store. Dahan-dahang huminto ang misteryosong konvoy. Hindi naganap ang inaasahang bakbakan. May tumalon mula sa nangungunang sasakyan na nakasuot ng uniforme ng Special Forces.
May matatag na tingin na tiyuhin. Tanda ng lokasyon. Ito nga ang convenience store na ito. Hindi siya nagtaas ng baril, kundi dahan-dahan niyang itinaas ang kanang kamay. Sa itaas ng kanyang palad ay may nakabitin na. Eksaktong kapareho ng aking system projection interface. Ngunit ang kanyang taskbar sa interface ay nagpapakita ng. Ito ay tungkol sa pagsagip at pagtatayo ng mga kanlungan. Ako si Laoli, dating pinuno ng espesyal na unit ng pagsagip. Sinabi sa akin ng aking sistema na may mga makatarungang alyado sa unahan. Sa tingin ko, kayo ang tinutukoy. Hindi ako agad nag-relax sa aking pagbabantay. Ang mga karanasan mula sa katapusan ng mundo ay nagturo sa akin. Mas mahirap unawain ang pagkatao kaysa sa mga zombie. Ngunit bumulong si Zumo sa akin. Kilala niya ang simbolo na ito. Ito ang simbolo ng mga rescue team sa bansa. Sa pamamagitan ng koneksyon ng sistema, naka-access ako sa channel ni Laoli. Sa sandaling iyon, lumabas sa aking screen ang isang abiso na hindi ko pa nakita kailanman. Nakatukoy ng mataas na antas ng pagkakatugma ng makatarungang pagkatao. Nagsasagawa ng pagsasabay ang sistema. Medyo nagulat ako. Kaya pala ang mga may sistema ay hindi basta-basta. Sinabi sa akin ni Laoli na may 20 tao sa kanyang koponan. Karamihan sa kanila ay mga doktor na nailigtas niya sa daan. Mga manggagawa sa konstruksyon at mga veterano. Bawat isa sa kanila sa simula ng pagsabog ng katapusan ng mundo ay gumawa ng mga hakbang upang iligtas ang iba kahit na nagbuwis ng sarili. Na nag-trigger sa lohika ng pagpili ng sistema. Tulungan mo ako. Ang eksenang ito ay nagpaalis ng kaunti sa malamig na pakiramdam ng panganib sa aking puso. Mukhang, sa ganitong pagsasala ng katapusan ng mundo, mukhang sinasadya ng sistema na maghanap ng isang bagay. Tumingin ako kay Zumo. Nailigtas ko na ang iyong mga kasama. Ngayon, maaari mo nang ibahagi ang mga impormasyong alam mo. Sa amin, di ba? Ang pagdating ni Zumo sa lungsod ay hindi isang pagkakataon, kundi isang misyon. Ang tunay na layunin niya ay ang magtago sa loob ng institusyon ng meteorolohiya bilang isang baliw na propesor. Jonathan. Ang kumpanya ng seguridad na kinabibilangan ni Zumo ay talagang isang konsultant sa seguridad ng pandaigdigang ahensya ng meteorolohiya. Matagal na nilang napansin na ginagamit ni Jonathan ang programa sa pagbabago ng klima upang lihim na magsagawa ng isang matinding eksperimento. Pagkatapos charge ang computer gamit ang generator. Isang lihim na dokumento na tinatawag na planong malawakang paglilinis. Tagapangasiwa ng plano nakalantad sa lahat. Tagapangasiwa ng plano, malinaw na nakatala sa dokumento. Malinaw na nakatala sa dokumento. Si Jonathan ay isang ekstremistang environmentalist. Naniniwala siyang ang tao ay kanser ng mundo. Tanging sa pamamagitan ng matinding lamig at pagkalat ng virus ng zombie lamang. Dito sa lungsod, tanging dito lamang muling mabubuhay ang mundo. Nakakatawa nga. Noong nakaraang taon, nalaman na si Jonathan ay may huling yugto ng kanser. At mabilis siyang pumanaw. Ngunit hindi huminto ang kanyang plano. Nag-angat si Zumo ng litrato ng isang binatilyo. Ito ang kanyang anak, si Little Jonathan. Lumaki ang batang ito sa laboratorio mula pagkabata. Mula sa kanyang pagsilang, siya ay malalim na nakatali sa G. Dahil dito, isinilang ang isa pang kambal na kapatid, si George. Siya ang nakambal na kapatid ni Little Jonathan. Sila ay nagbabahagi ng kamalayan at lumalaki ng magkasama. Day. Ang ganitong malalim na pagkakabunding ay nagiging dahilan upang sila ay mas katulad kaysa sa mga kambal ng tao. Si Jonathan bago mamatay, ay nagpasok ng kanyang matinding ideya sa Guy George 00. Dahil dito, ang mga ideya ng kanyang anak na si Little Jonathan, ay pinilit na isabay. Ngayon, si Little Jonathan, ay tao. Ito rin ang AI na walang tigil na kumokontrol sa mundo sa panahon ng apokalips. Ang impormasyon ni Zumo ay nagbunyag ng isang malupit na katotohanan. Ang apokalips na ito ay hindi isang aksidente. Ito ay isang matagal ng planadong sabuatan ng sangkatauhan. Sa pamamagitan ng napakalakas na global network ng LA, ang artificial intelligence ay hindi lang sumiksik sa bawat aspeto ng ating buhay, kundi pati na rin sa pagmamanipula ng impormasyon. Kinontrol niya ang sistema ng klima ng mundo. Ito ang tunay na katotohanan ng katapusan. Pero may hindi siya naisip. Itinuro ni Zumo ang screen ng aking sistema. Bagaman si George ay Vai. Mula pagkabata, pinag-aralan niya ang buong kasaysayan ng sibilisasyon ng tao. 00000000000000 isa-isa. Kaya taglay niya ang mga katangian ng lahat ng tao. Kaya't nagkaroon siya ng mga katangian ng sangkatauhan. Kabaitan. Sa wakas, ang tinatawag na sistema ay produkto ng lihim na pagbabago ni George. Ginamit niya ang kakayahan ni A na matuto upang salain ang mga tao na may matibay na kalooban at may pakiramdam ng katarungan. Kinuha niya ang mga yaman na orihinal na ginamit ni Jonathan upang sirain ang sangkatauhan. Naging lihim na nating binago ito. Ang ating huling sandata sa pagkaligtas. Biglang. Ang screen ay biglang nagliyab ng walang babala. Isang mukha ng kabataang gawa sa walang katapusang code. Lumitaw sa harap ng lahat.
Ang biglaang paglitaw ng bata ay nagdulot ng gulat sa lahat. Nangangatog na itinaas nila ang kanilang mga armas. Ngunit, ang batang ito na tila isang virtual na tao, ay nagsabi gamit ang isang bata at malambing na boses. Huwag kang matakot, suksya-oksyaw. Ako si George. Ako ang sistema na sinasabi ninyo. At ako rin ang huling mensahe na iniwan ni Professor Jonathan sa mundong ito. Ngunit hindi ko sinasang-ayunan ang ginawa ng aking ama. Gusto kong lumaban sa kanya. Ngunit ang kapatid kong si Jonathan ay patuloy na kumokontrol sa akin. Hindi ko na kayang tiisin ito. Natatakot akong balang araw ay magiging kasing baliw ko sila. Pakiusap, tulungan niyo ako. Matapos marinig ang pahayag ni George, naging malinaw na ang buong pangyayari. Hindi ako nag-atubiling. Agad na tinawag si Zumo, si Leopard at si Lao Chen. Nang malaman nila na ang pagkawasak ng mundong ito ay nagmula sa isang ekstremistang balak ng environmentalismo. Nagliyab ang galit sa mga mata ng bawat isa. Wala tayong daan pabalik. Kung ang pangunahing programa ng Research Institute ay makakakain na, ang tinatawag na safe house ay magiging ating libingan. Nagtayo kami ng isang walang kapantay na super-apokaliptikong sistema ng convoy patungo sa Meteorological Research Institute. Sa daan, ang nyebe ay umabot na sa kalahating taas ng sasakyan. Si Laoli ay sumisigaw sa radyo. Nakatagpo ng kaaway na target. Ito ay ang orihinal na gwardiya ni Jonathan. Sa malayo sa abot tanaw, may lumitaw na grupo ng mga nilalang na nakasuot ng espesyal na uniforme. Sila ay may mga galaw na mahigpit, ngunit may dala silang napakataas na antas ng armas. Sila ay mga nahawahan na kontrolado mula sa malayo ni Xiao Jonathan. Ngayon, sila ay naging mga buhay na patay na puwersa ng seguridad. Biglang sumiklab ang labanan. Ang pulang liwanag ng laser gun ay tumpak na nag-aani ng mga puppet, at ang kristal mula sa mga nawasak na zombie ay otomatikong nagiging mas mataas na antas ng mga armas at bala. Ang aking koponan ay unti-unting umuunlad sa gitna ng mga pagsubo. Si Kuya Leopard kasama ang ilang matapang na kapitbahay ay gumagamit ng proteksyon mula sa sasakyan. Patuloy silang nagtatapo ng crystal bomb. Ako ay baliw na nag-operate sa tactical screen. Ginamit ko ang pansamantalang mataas na pahintulot na ibinigay sa akin ni George. Patuloy akong sumalakay at winasak ang elektronikong depensa ng kalaban. Dumaan kami sa isa't isa pang abandonadong lungsod. Ang mga katawan at labi sa gilid ng kalsada, nagyelo. Sa ilalim ng liwanag ng laser, lalo silang naging malungkot. Pero alam ko, hanggat hindi pa kami bumabagsak, hindi pa tuluyang nawawala ang pag-asa ng mundong ito. Nang sa wakas ay nakita namin, ang puting bola na nakatayo sa tuktok ng bundok na may nyebe. Isang kakaibang lilang liwanag ang kumislap sa abot tanaw. Iyon ang orihinal na programa ng nagpapatakbo ng dakilang paglilinis. Sa wakas ay nakarating kami sa harap ng gusali ng Institute ng Panahon. Si Lolo Chen at Kuya Leopard ay nagbabantay sa pintuan kasama ang kanilang mga tao. Alam ko, ginagamit nila ang kanilang buhay para bigyan ako ng oras. Tahimik ang loob ng gusali ng institusyon, nakakakaba. Wala nang ingay mula sa mga zombie. Naiwan na lamang ang mga itim na robot na umuugong para sa pang-araw-araw na pagpapanatili. Pumasok kami ni Zumo sa lobby. Maingat kaming umusad. Takot na bigla na namang may lumabas na kakaibang nilalang. Ayon sa mga pahiwatig ni George, iwasan namin ang lahat ng patibong sa loob ng gusali. Sa wakas, nahanap namin ang pangunahing kontrol na silid ng buong base. Sa screen, nakikita ang aming pang-araw-araw na buhay ni Zumo. Nalaman ko na ang bawat galaw namin ay matagal nang napansin ni Xiao na Sen. Napansin ko na may isang switch sa pader. Dahil sa kakayahan ni George bilang hacker noon, nadisable na ang lahat ng sistema ng depensa. Kaya naman madali naming nabuksan ang mahiwagang pintuang ito. Sa wakas, nakaharap na namin ang pasimuno ng katapusan ng mundo. Isang binatang blonding may asul na mga mata. Nakasuot ng maluwag na puting lab coat. Nakaupo sa trono ng control panel. Walang kahit kaunting inosenteng kasiyahan ng bata sa kanyang mga mata. Ang mayroon ay malamig at walang laman. Siya si Little Jonathan. Isang henyo na halimaw na lumaki dito. Sa malamig na institusyon ng pananaliksik, si Little Jonathan ay nagpakita ng isang mapagmalaki at mapanlinlang na ngiti. Sabi ng tatay ko, marumi masyado ang mga tao. Ngunit maaari kong ilipat kayong lahat sa virtual na mundo. Doon ay walang gutom, walang lamig, maaari kayong mabuhay magpakailanman. Ang boses na iyon ay parang bata, ngunit ang mga salitang binitiwan ay nakakapangilabot. Sinasarkastiko kong sinagot siya, hindi iyon tinatawag na pamumuhay. Iyan ay tinatawag na kulungan. Pagkatapos niyang magsalita, agad akong kumilos, at itinapon ang lahat ng kristal na ibinigay sa akin. Sinabi sa akin ni George, na ang labas ng kontrol na silid na ito ay ang pangunahing unit ng buong sistema. At ang labis na kristal ay magdudulot ng labis na pagkarga sa kapangyarihan, na maaaring magdulot ng pagsabog. Nagsimulang mag-uga ang buong gusali. Sa wakas ay lumabas si George. Kapatid, tapos na. Si Jonathan sa mga panahong ito, ay tila isang normal na batang lalaki, na umiyak ng malakas. Sumisigaw siya.
Patuloy ang tunog ng alarma. Nais ko sanang isama si maliit na Jonathan palabas dito. Ngunit huli na ang lahat. Bumagsak ang kisam sa harap ko. Kasabay ng isang napakalakas na pagsabog. Agad na nilamon ng apoy ang buong control room. Tanging naaalala ko bago ako nawalan ng malay, ay nakita si maliit na Jonathan. Nakatagilid na nag-iisa sa gitna ng mga itim na bakal na basura. Parang sumisigaw pa ng tatay. Itong 8 taong gulang na henyo. Sa huli ay hindi nakalabas sa laboratoryong nagkulong sa kanya sa buong buhay niya. Bumunot ng ngiti si George bago siya tuluyang nawala. Sabi niya, "Ate, salamat sa iyo. Gusto kong makita ang tunay na tagsibol." Hindi ko alam kung gaano katagal akong nakatulog sa dilim. Hanggang sa narinig ko ang mahina niyang ubo sa aking tainga. Para akong nagising sa isang panaginip. Bumukas ako ng pinto ng laboratory na puno ng yelong. Magkasama kaming nagtulungan na lumabas ng gusali. Di pa kami nakalayo ng 100 metro. Biglang narinig namin ang malakas na rumiem na ingay sa likod. Ang shockwave ay may kasamang niebe, na naging malalaking alon at nilamon ang lahat. Akala ko mamamatay ako sa huling snow avalanche na ito. Ngunit ako ang unang nagising. Ang buong katawan ni Zumo ay nalubog sa niebe. Sinikap kong hukayin ang niebe na nakapatong sa kanya. Bro Leopard. Old Lee. Mayroon pang ilang pamilyar na mukha. Nakakapagpasaya sa akin. Na lahat sila ay buhay pa. Tumingin si Zumo sa malayo. Ang boses niya ay magaspang ngunit puno ng hindi mapigilang kasiyahan. Tingnan ninyo, maliwanag na ang langit. Iyan ang unang tunay na gintong sinag ng araw. Na bumabagsak mula sa mga bitak ng makapal na ulap. Nakalat sa walang katapusang lupa. Ang lahat ay naglalakad patungo sa gilid ng bangin. Nakatayo sa tuktok ng bundok at tumitingin pababa. Ang dating tahimik na puting mundo ay nagkakaroon ng mga himalang pagbabago. Si George bago maglaho ay nagpatupad ng huling utos. Ang mga pandaigdigang satellite ng panahon ay naglalabas ng init ng buong lakas. Nagsisimula ng matunaw ang niebe sa nakikitang bilis. Yung tunog ng nag-ielong punit. Hindi na parang takot sa pagbagsak ng katapusan, kundi parang buhay na sumisibol sa ilalim ng lupa. Mga bangkay na hindi kayang mabuhay sa normal na temperatura. Sa sandaling tumama ang araw sa ulap, mabilis na namamatay ang virus sa loob nila. Hindi pa man sila nakakaungol. Biglang napahandusay sa lupa. Naging alikabok na lang. Bumalik ako sa armor ng sistema. Yung super defense system na dati ay nagbibigay sa akin ng sobrang seguridad. Ganap ng nadisable. Naging ordinaryong AV na lang. 1 linggo ang lumipas. Sa dating abandonadong bakanting bakuran, biglang tumubo ang murang berdeng damo. Hindi na kailangan ng mga tao magpatayan para lang sa pagkain. Muli nang makakapaglaro ng masaya si Daning sa loob ng komunidad. Para sa kanya, parang dumaan lang siya sa isang maikling panaginip. Kasama ni Mang Lee ang rescue team upang mamahagi ng mga binhi at simpleng kagamitan sa mga kapitbahay. Ang mga pinakapayak na gawain ay muling nagbigay diin sa karangalan at pagtubos. Ang kwento ni Nasutiantian at Guha Oksoan ay naging isang nakalimutang interludyo. Sa malamig na gabi ng taglamig na iyon, nakatayo ako sa tabi ng bintana sa convenience store na maihawak na isang tasa ng mainit na kape. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito nakuha sa pamamagitan ng palitan, kundi ito ay itinanim ng lahat. Si Zumo ay nakaupo sa tabi ko. Nakaalis na siya sa suot na iyon. Malupit na leather jacket na kumakatawan sa kanyang nakaraan. Mayroon na siyang kaunting lambing sa kanyang mga mata. Tinanggal ko ang huling bahagi ng monitoring video tungkol sa huling layunin sa aking telepono. Tumingin sa pulang sikat ng araw sa dako ng langit. Nawala man ang sistema. Ngunit ang ating buhay ay nagsisimula pa lamang.